Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 701. Matagal bago natauhan si Laura. Natigilan siya nang makita kung paano umalis si Jeric sa pamamagitan ng paglipad. Sa kanyang mga mata, si Jeric ay kasing lakas ng isang Diyos. Sa kabila ng kapangyarihan ni Jeric, hindi nagbago ang isip ni Laura. Hindi siya papayag na pakasalan ni Daphne si Jeric, ang playboy na nakadate ng maraming babae. Sa pag-iisip nito, nag-utos si Laura sa ika-5 elder at ang ika-6 na elder na may galit na mukha, bantayan mong mabuti si Daphne at huwag siyang pabayaan na umalis sa sekta. Oo, Ms. Dawson, ang sagot ng dalawang matatanda. Alam na alam ni Laura na hindi niya mapipigilan si Jeric sa pagbisita sa Maiden Sect, ngunit mapipigilan niya si Daphne na umalis sa lugar. Gayunpaman, ito ay ang kanyang pagnanasa lamang dahil hindi niya mapipigilan si Jeric kung ipipilit ng huli na kunin si Daphne. Kasama niya. Matapos magbigay ng utos ay aalis na si Laura nang hindi na tinitignan pa si Daphne. Gayunpaman, sa oras na ito, sinabi ni Daphne kay Laura, "Lola, may sasabihin ako sa iyo." Huminto si Laura sa kanyang mga landas at tumingin kay Daphne, sinabing, diretso sa punto. Busy ako. Napagtanto ni Daphne na galit si Laura sa kanya dahil si Laura, na noon pa man ay napakabait sa kanya, ay biglang nagbigay ng malamig na ugali sa kanya. Gayunpaman, alam ni Daphne na nagmamalasakit pa rin sa kanya ang kanyang lola. Kaya naman, mahina niyang sinabi sa kanyang lola, "Lola, huwag kang magalit. Umupo ka at ipagtitimpla kita ng tsaa." Habang nagsasalita, hinawakan ni Daphne ang isang braso ni Laura na may malambot na seal sa mukha. Medyo lamambat ang mabagsik na ekspresyon ni Laura sa kanyang ginawa. Umupo siya sa sofa at sinabi sa dalawang elder, "Maaari na kayong bumaba." Sumagot ang dalawang matanda at umalis. Dinala ni Daphne ang tasa ng tsaa na ginawa niya sa kanyang lola at sinabing, "Lola, uminom ka ng tsaa. Wala ka bang sasabihin sa akin?" Tanong ni Laura. Tumango si Daphne at sumagot, "Opo, Lola." Pagkatapos ay ipinasa ni Daphne ang mga mensahe ni Jeric kay Laura. Kasama sa mga mensahe ang hiling ni Jeric para sa Maiden Sect na sumali sa Fenceville Dragon Sect, at tiniyak niya kay Laura na siya pa rin ang gaganap bilang pinuno ng Maiden Sect at magkakaroon ng ganap na kontrol dito. Ipinaliwanag din ni Daphne kay Laura na maaaring mahirapan ang Maiden Sect at tumanggi pa kung hindi sila sasali sa Fenceville Dragon Sect. Laking gulat ni Laura nang marinig kung paano pinagsama ni Jeric ang Hawk Sect, Divine Sword Sect, at Evergreen Sect sa isang bagong sekta ang Fenceville Dragon Sect. Iyon ay isang tagumpay na hindi pa nakamit bago. Walang alinlangan na si Jeric ang unang tao na gumawa nito sa loob ng daan-daang taon. Namangha si Laura sa kapangyarihan at kakayahan ni Jeric. Gayunpaman, kahit alam niyang ang pagtanggi na sumali sa Fenceville Dragon Sect ay makakasama sa Maiden Sect, ayaw pa rin ni Laura na tumanggi. Sa kanyang mga mata, ang pagsang-ayon sa mungkahi ni Jeric ay katumbas ng pagsuko sa kanya at pagpayag kay Daphne na makasama siya, na maraming bagay. Sa makatuwid, hindi siya kailanman makokompromiso. Mas gugustuhin niyang hindi lumakas o mahulog man lang ang Maiden Sect kaysa ipakasal si Daphne sa maling tao. Tumingin si Laura kay Daphne at same time na sinabi, "Daphne, hindi ako papayag na sumali ang Maiden Sect sa Fenceville Dragon Sect. Maliban na lamang kung maaari mong putulin ang iyong relasyon ni Jeric ng harapan." Nagulat si Daphne. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang ulo ng kanyang lola sa bagay na iyon. Tila hindi magbabago ang isip ni Laura. Ito ang nagparamdam kay Daphne na walang magawa. Kailangan niyang maging matyaga upang ipaliwanag kay Laura, "Lola, naisip mo na ba na kung putulin ko ang lahat ng relasyon kay Jeric, wala na siyang kinalaman sa iyo at sa Maiden Sect? Noong panahong iyon, hindi magpapakita ng kabaitan si Jeric sa iyo at sa sekta. Lola, gusto mo bang makita ang Fenceville Dragon Sect na idugtong ang ating sekta tulad ng ginawa nito sa Hawk Sect at Divine Sword Sekta? Kung mangyayari iyon, mawawalan ka ng kontrol sa Maiden Sect at matatanggal sa iyong kasalukuyang posisyon." Isang malaking dagok kay Laura ang sinabi ni Daphne.
Kailangang aminin ni Laura na kung hindi dahil kay Daphne, hindi magiging maluwag si Jeric sa Maiden Sect. Malamang na ang Maiden Sect ay mauuwi sa Hawk Sect at Divine Sword Sect. Natahimik si Laura. Bagamat medyo kritikal ang sitwasyon, pananatilihin ni Laura ang kanyang prinsipyo ang Maiden Sect ay hindi sasali sa Fenceville Dragon Sect, at si Daphne ay hindi maaaring magsimula ng isang relasyon kay Jeric maliban kung pinutol muna ni Jeric ang relasyon sa ibang mga babae. Sinabi ni Laura sa kanyang apo, Daphne, ang Maiden Sect ay napakahalaga sa akin. Pero mas mahalaga ka kaysa sa sekta sa puso ko. Ikaw ang mahal kong apo. Hindi ako papayag sa relasyon mo sa kanya o papayag na sumali ang Maiden Sect sa Fenceville Dragon Sect maliban kung pumutol siya sa lahat ng iba pa niyang babae. Pagkatapos nun, tumayo si Laura at bumaba. Sa pagtingin sa kanyang likuran, alam ni Daphne na ang kanyang lola ang nagdesisyon. Gayunpaman, naantig si Daphne na mahal siya ng kanyang lola. Bagamat hindi niya makumbinsi ang kanyang lola, na may pagtatangi pa rin kay Jeric, naniniwala si Daphne na unti-unting magbabago ang kanyang lola sa kanyang opinyon tungkol kay Jeric. Bukod dito, maaaring pumayag ang kanyang lola na hayaan ang Maiden Sect na sumali sa Fenceville Dragon Sect. Mabilis na lumipas ang gabi, at tanghali na ng sumunod na araw. Sa isang napakagandang palasyo ng Fenceville Dragon Sect, ang mga Sect Master at Vice Sect Masters, kasama sina Zoe, Tillman, Owen, at Spencer, ay nakaupo sa bulwagan. Pinatawag sila ni Jeric. Wala silang ideya kung ano ang gusto ni Jeric. Ngunit alam nilang may mahalagang sasabihin si Jeric mula nang ipatawag niya sila. Tulad ng hula ng lahat, ang mga yabag ay nagmula sa tarangkahan ng bulwagan. Pumasok si Jeric na may ngiti sa labi habang kausap si Abraham. Nang makita si Jeric, agad na tumayo ang lahat sa bulwagan at ikinuyong ang kanilang mga kamao upang salubungin siya. Pagbati, Mr. Agosta. Bagamat sinabi ni Jeric na siya ang pangalawa sa pinakamakapangyarihang tao sa sekta, itinuring pa rin siya ng mga miyembro ng sekta bilang pinuno ng sekta. Huwag tumayo sa seremonya, guys. Umupo ka muna, sabi ni Jeric. Salamat, sagot nila at bumalik sa kani-kanilang upuan. Naglalakad sa bulwagan kasama si Abraham, si Jeric ang pamwesto sa pangunahing upuan sa gitna. Umupo si Abraham sa tabi niya. Itinuro ni Jeric si Abraham, pagkatapos ay tumingin sa mga tao at sinabi, siguro kilala mo na si Mr. Astor, hindi ba? Kabanata 703. Siguradong ginawa ni Zoe, Tillman, Owen, at ng iba pa. Sabay nilang sinabi kay Jeric, oo, Mr. Agosta. Nagtaka sila kung bakit dinala ni Jeric si Abraham sa pagtitipon na ito. Maaaring may kaugnayan kay Abraham ang sasabihin ni Mr. Agosta. Naisip nila. Tumingin si Jeric sa naguguluhan ng mga tao at sinabing, dahil kilala mo na siya, hindi ko na kailangan pang magpakilala. Naniniwala ako na alam mo na si Mr. Astor ay may pangalawang volume ng longevity scripture noong nagtrabaho ka para kina Alfred, Gaylor, at Elijah. Tumango sina Zoe, Tillman, at Owen bilang pagsang-ayon. Bilang mga pangunahing miyembro ng Evergreen Sect, Hawk Sect, at Divine Sword Sect, matagal na nilang alam na si Abraham ang may pangalawang volume ng longevity scripture. Nagpatuloy si Jeric, ang alam mo ay tama. Si G. Astor ang may pangalawang volume, at ibinigay niya ito sa akin. Nagliwanag ang mga mata ng mga Sect Master at Vice Sect Masters na iyon nang marinig nila ang mga salita ni Jeric. Gusto nilang lahat na makita kung ano ang hitsura nitong 1,000 taong gulang na manual ng martial arts. Sa sandaling ito, may inilabas si Jeric na nakabalot sa dilaw na seda mula sa kanyang bulsa. Kinaligan niya ang seda, na inihayag ang isang sinaunang dilaw na libro. Sa paghusga sa pamagat sa pabalat, ang aklat ay walang iba kundi ang ikalawang tomo ng longevity scripture. Nang makita ang libro, nanlaki ang mga mata nila Zoe, Tillman, Owen, Spencer, at ang iba pa sa gulat na para bang nakakita sila ng isang mahusay kayamanan. Inilagay ni Jeric ang libro sa mesa sa tabi ng pinadala niya. Pagkatapos, tumingin siya sa karamihan at sinabing, Mr. Ibinigay sa akin ni Astor ang librong ito.
Pero sa tingin ko, sayang na itago ko lang ito para sa sarili ko. Napagpasyahan kong kunin ang pangalawang tomo bilang ang pinakamahalagang kayamanan ng aming sekta. Lahat kayo ay magkakaroon ng pagkakataong pag-aralan ang aklat na ito at magsanay ng martial arts dito. Si Zoe, Tillman, Owen, Spencer, at ang iba pa ay mukhang hindi makapaniwala. Hindi sila makapaniwala na hahayaan sila ni Jerick na magsanay sa ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Sa karamihan ng mga tao, ang mga dating elder ng Hawk Sect, Divine Sword Sect, at Evergreen Sect, gaya ni Zoe at Tillman, ang pinaka-nagulat. Iyon ay dahil kung ang kanilang mga dating sect masters ay makakakuha ng pangalawang volume, hindi nila sila bibigyan ng pagkakataong pag-aralan ito. Sina Zoe, Tillman, at ang iba pa ay nagpapasalamat kay Jerick. Medyo na-touch sila. Lahat sila ay nadama na mapalad na sumunod sa pamumuno ni Jerick. Kung hindi, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magsanay sa ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Tumayo ang lahat at yumuko kay Jerick ng may taos-pusong pasasalamat. Salamat, Ginoong Agosta, sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong pag-aralan at pagsasanay ang ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Isinusumpa namin ang aming katapatan sa iyo, ang Fenceville Dragon Sect, at Lord Dragon. Tumango si Jerick. Well, bukod sa pagpapasalamat mo sa akin, dapat mo ring pasalamatan si Mr. Astor. Kung hindi niya ibinigay ang pangalawang volume, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magsanay nito. Sina Zoe, Tillman, at ang iba ay agad na yumuko kay Abraham at sinabing, "Salamat, Mr. Astor." "Natutuwa akong tumulong," sagot ni Abraham. "Lahat, umupo mangyaring," sabi ni Jerick. Noon lang bumalik ang lahat sa kani-kanilang upuan. Lumingon-lingon si Jerick sa mga tao at sinabing, "Ngayon, ipapaliwanag ko ang tuntunin. Mula ngayon, ang pangalawang volume ng Longevity Scripture ay magagamit lamang sa mga Sect Master at Vice Sect Masters ng Fenceville Dragon Sect at sa mga nakarating na sa Grandmaster level." Si Jerick ang nagtakda ng panuntunan dahil ang pangalawang volume ay ang martial arts manual na makakatulong sa isang Grandmaster na level hanggang sa isang Martial King. Kabanata 704. Zoe, Tillman, Owen, at ilang iba pa ay isang hakbang na lang mula sa pagiging Grandmaster. Sa makatuwid, ang pangalawang tomo ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa kanila. Gayunpaman, para sa mga nasa mababang antas ng paglilinang, ang pangalawang volume ay hindi gaanong nakakatulong. Iyon ay hindi nangangahulugan na hindi nila ito magagawa. Ngunit ang mga napakatalino lamang ang maaaring magtagumpay sa pagsasanay nito. Ang ganitong uri ng mga tao ay nasa isang maliit na bilang. Zoe, Tillman, at ang iba ay tumango bilang pagsang-ayon. Nagpatuloy si Jerick, gayon din, mula ngayon, si Mr. Suarez ay isa ring Vice Sect Master ng Dragon Sect ng Fenceville. Nang marinig ito, agad na ikanaway ni Abraham ang kanyang kamay at nagsabi, "Salamat, Mr. Agosta, ngunit natatakot ako na wala akong kakayahan para sa posisyon." Si Abraham ay nagsasabi ng totoo. Isa lang siyang first-rate martialists, hindi gaanong malakas kaysa Zoe, Tillman, at sa mga master martialists. Gayunpaman, sinabi ni Jerick sa isang matatag na tono, "Mr. Astor, baka hindi ka kasing lakas ng ibang Vice Sect Masters. Ngunit nakagawa ka ng malaking kontribusyon sa sekta sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Walang mag-iisip na hindi ka qualified na maging Vice Sect Master. Well, sa katunayan, ikaw ang pinakakwalipikadong tao para sa posisyon." Tumango naman sina Zoe, Tillman, Owen, at ang iba pa bilang pagsang-ayon. "Mr. Astor, marami ka talagang naiambag sa sekta natin. Karapat-dapat ka talaga sa posisyon. Pakiusap, huwag kang tumanggi." Nang makitang ang mga Sect Master at Vice Sect Master ay sumang-ayon sa ideya at iginiit na tanggapin niya ang posisyon, sinabi ni Abraham kay Jerick, "Sige, tatanggapin ko ang posisyon. Kung hindi gumawa ng isang magandang trabaho, mangyaring bigyan ako ng ilang payo." Lumitaw si Joy sa mga mukha ng lahat habang sinasabi nila, "Congratulations, Mr. Astor, sa pagiging Vice Sect Master ng Fenceville Dragon Sect.
Matapos batiin ng lahat si Abraham, sinabi ni Jerick sa kanila, "Mga lalaki, mangyaring magkaroon ng kamalayan na mula ngayon, ang mga taong sumama sa amin ng taos puso ay magkakaroon pa rin ng parehong posisyon tulad ng dati nilang mga sekta at magkakaroon ng pantay na pagkakataon na magsanay sa ikalawang tomo." Sina Zoe, Tillman, Owen, at ang iba pa ay sumagot, "Oo, Mr. Agosta. Okay, tawagan natin ito ng isang araw. Ituloy mo ang iyong negosyo." Pagkatapos ay inihayag ni Jerick ang pagtatapos ng talakayan. Tumayo si Zoe at ang iba pa, nagpaalam kay Jerick, at lumabas ng bulwagan. Gayunpaman, hindi umalis si Abraham. Kabanata 705. Nakaupo pa rin siya sa upuan na may solemna na ekspresyon na parang may sasabihin kay Jerick. Napansin iyon ni Jerick. Kaya, tumingin siya kay Abraham at nagtanong, "Mr. Astor, may sasabihin ka ba?" Tumango si Abraham. "Oo, Mr. Agosta, may sasabihin ako sa iyo." "Sige," sabi ni Jerick. "Mr. Agosta, bagamat naibigay ko na sa iyo ang pangalawang volume ng Longevity Scripture, ang volume ay hindi kasing husay ng ikatlong volume, na siyang pinakamagandang volume sa lahat. Sa ikatlong volume, ang isang martial king ay maaaring maging isang martial god." Tumingin si Jerick kay Abraham at nagtanong, "So, alam mo kung nasaan ang ikatlong volume?" Umiling si Abraham at sinabing, "Hindi. Pero may sinabi sa akin ng tatay ko tungkol dito bago siya pumanaw. Sinabi niya na ang ikatlong tomo ay naiwan sa ilalim ng pangangalaga ng mga inapo ng apat na dakilang apprentice ni Rocco, ang Sword Emperor. At ang mga inapo nila ay nakatira sa Dragonspire Mountain sa Sonsbury. Ibig sabihin, kailangan kong pumunta sa Dragonspire Mountains para makuha ang ikatlong volume." Alam ba ni Mr. Suarez Lee ang kanilang partikular na lokasyon sa Dragonspire Mountains? Umiling muli si Abraham. "Hindi ko, at kahit ang tatay ko ay hindi pa nakakita ng anumang inapo ng apat na dakilang apprentice ni Rocco, ni hindi niya alam kung nasaan ang Dragonspire Mountains. Nakuha ng aking ama ang impormasyon mula sa aking lolo." Tumango si Jerick. "Nakikita ko. So ibig mong sabihin kung gusto kong hanapin ang ikatlong volume, kailangan ko munang maghanap ng mga inapo ng apat na dakilang apprentice ni Rocco." Tumango si Abraham. "Oo. Talagang kailangan na kolektahin ang lahat ng tatlong tomo ng Longevity Scripture. Sa ganitong paraan lamang natin magagamit ang mga ito ng husto at gawing pinakamahusay ang ating sekta sa Eldoria." Nang marinig ang sinabi ni Jerick, lubos na nagulat si Abraham. Noon lang niya napagtanto na ang pangarap ni Jerick ay gawin ang Fenceville Dragon Sect na pinakamaganda sa bansa. Ito ay masasabing isang engranding ambisyon. Kung may nagsabi nito, tiyak na hindi maniniwala si Abraham. Gayunpaman, matibay na naniwala si Abraham sa sinabi ni Jerick. Sa kanyang mga mata, kayang-kaya ni Jerick na makamit ang lahat. Kabanata 706. Dumating ang gabi tulad ng ipinangako. Matapos makipagkwentuhan at magtawanan kasama sina Yolanda at Christine, bumalik si Jerick sa kanyang silid para magpahinga. Walang katapusang pag-uusapan ng dalawang babae dahil pamilya sila. Matapos tanggihan kagabi, tinanggihan pa rin si Jerick ngayong gabi. Sa iisang kwarto pa rin natutulog sina Yolanda at Christine. Naiwan na namang mag-isa si Jerick. Siyempre, hindi nasisiyahan si Jerick tungkol dito. Dahil alam niyang mahal na mahal siya nina Christine at Yolanda. Itapon man siya sa tabi, pansamantala lang iyon. Hindi agad nakatulog si Jerick. Sa halip, umupo siya sa sofa. Hindi niya maiwasang maalala kung paano niya hiniling kay Daphne na hikayatin ang kanyang lola na sumali sa Dragon Sect ng Fenceville kahapon. Kaya, gustong tawagan ni Jerick si Daphne para tanungin siya tungkol dito. Kinuha ni Jerick ang phone niya at dinial ang number ni Daphne. 2 beses tumunog ang telepono, at agad naman itong sinagot ni Daphne. Ang malumanay na boses ni Daphne ay nanggaling sa kabilang linya. "Jerick, bakit mo ako tinatawag? Kailangan ko bang magkaroon ng dahilan para tawagan ang girlfriend ko?" "Hindi. Sana matawagan mo rin ako ng madalas." Hindi inaasahan ang sagot ni Daphne sa telepono. Siya ay pagiging outrageously prangka. Gayunpaman, nagustuhan ito ni Jerick.
Sinabi ni Jeric, "Bueno, hindi lang kita tatawagan ng madalas sa hinaharap, ngunit madalas din kitang bibisitahin." Okay, mahinang sagot ni Daphne, hindi maitago ang saya at tamis sa kanyang puso. Pagkatapos, diretso sa punto si Jeric. "By the way, Daphne, sinabi mo ba sa lola mo kahapon na gusto mong sumali ang Maiden Sect sa Dragon Sect ng Fenceville?" "Oo, nasabi ko na kay lola ang tungkol dito." "Pumayag ba ang lola mo noon, Daphne?" Tanong ni Jeric. "Hindi, siya ay napaka-prejudiced laban sa iyo. Sinabi rin niya na hinding-hindi siya sisang-ayon sa Maiden Sect na sumali sa Dragon Sect ng Fenceville, at sa akin na kasama ka, maliban kung putulin mo ang iyong relasyon sa ibang mga babae," sabi ni Daphne sa ilang kahihiyan sa telepono. Nawalan ng masabi si Jeric. Kung talagang ginawa niya ang sinabi ni Laura, hindi ba kailangan na rin niyang makipaghiwalay kina Yolanda at Christine? Kailangan niyang putulin ang lahat ng relasyon kay Lillian, Helene, Julene, Luna, Alain, at Claire din. Hindi yun magagawa ni Jeric. Mahal na mahal niya silang lahat, tulad ng ginawa niya kay Daphne. Gayunpaman, hindi nagulat si Jeric na si Laura ay napakatigas ng ulo. Pagkatapos ng lahat, si Laura ay matanda at konserbatibo. Hindi niya matanggap ang katotohanan na maraming babae ang kasama ng isang lalaki ng sabay-sabay. Gayunpaman, hindi magandang ideya na panatilihin ang pagkapatas na ito. Maliwanag, hindi madaling makumbinsi si Laura na maging matigas ang ulo. Ito ay mas imposible para sa kanya na malaman ito ng mag-isa. Kaya, sinabi ni Jeric kay Daphne sa telepono, "Daphne, susunduan kita bukas." "Saan tayo pupunta?" Halatang medyo nagulat si Daphne. Sinabi ni Jeric, "Dinadala kita dito sa Dragon Sect ng Fenceville." "Hindi, kung gagawin natin ito, magagalit si Lola." Halos agad na tinanggihan ni Daphne si Jeric. Gayunpaman, sinabi ni Jeric, "Ikaw at ako ay magkakasama sa madaling panahon. Kung hindi namin ipapakita sa kanya kung gaano ako determinado, hinding-hindi siya papayag na magkasama kami. Sa halip na maantala ang mga bagay na tulad nito, mas mabuting hayaan siyang maunawaan ng mas maaga kaysa sa huli na hindi niya tayo mapipigilan." Okay, mahinang pagsang-ayon ni Daphne. Kung tutuusin, hindi na niya alam kung ano pa ang magagawa niya para mabago ang isip ng kanyang lola. Marahil ay tama si Jeric. Kalahating oras na nag-chat ang dalawa bago ibinaba ang tawag. Samantala, maliwanag na naiilawan ang attic ng Maiden Sect kung saan nakatira ang Sect Master. Sa sala, mag-isang umiinom ng kape si Laura. Maya-maya lang ay may mga yabag na nanggaling sa malayo. Si Stella Crena, ang Grand Elder, ay pumasok sa attic at isinara ang pinto sa likod niya. Pagkatapos, lumapit siya kay Laura at sinabi sa mahinang boses, "Laura, nakatanggap lang ako ng balita na iniharap na ni Abraham kay Jeric at sa Dragon Sect ng Fenceville ang pangalawang tomo ng Longevity Scripture. Ang Maiden Sect ay may maraming pakikitungo sa Hawk Sect at sa Divine Sword Sect. Sa makatuwid, ang mga baguhan na master ng mga sekta ay magkakilala, sa kabila ng pagiging nasa iba't ibang mga sekta." Kabanata 707. Naging paraan din ito para sa Maiden Sect na matuto pa tungkol sa Dragon Sect ng Fenceville. Siyempre, kung hindi naglabas ng balita ang mga pangunahing tauhan ng Dragon Sect ng Fenceville, hinding-hindi malalaman ng mga masters ng apprentice sa ibaba ang ganoong mahalagang balita. Sa ganoong paraan, imposible para sa Maiden Sect na malaman ang ganoong mahalagang balita. Bahagyang kumunat ang noo ni Laura. Tumingin siya kay Stella at sinabing, "Sigurado ka bang totoo iyon?" Mataimtim na tumango si Stella, "Ayon sa impormasyong ibinigay sa amin ng mga tao mula sa Dragon Sect ng Fenceville, hindi nalihim sa Fenceville na iniharap ni Abraham ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture sa Dragon Sect." Malinaw, gusto ng mga nakatataas ng Dragon Sect ng Fenceville na malaman ito ng lahat ng nasa Dragon Sect. Bakas sa mga mata ni Laura ang hindi pagpayag. Kaya nakuha ng Dragon Sect ng Fenceville ang pangalawang tomo ng The Longevity Scripture. "Nakakalungkot na hindi kami nakakuha ng ganoong kalaking bargain. Laura, may isa pa.
Sinasabing personal na inanunsyo ni Jerick na ang bawat Sect Master at Vice Sect Master ng Dragon Sect sa Fenceville ay maaaring pag-aralan ang pangalawang volume. Sa karagdagan, ang mga Sect Masters ng mga sekta na interesadong sumali sa Dragon Sect ng Fenceville ay maaari ding magkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture, patuloy na sinabi ni Stella kay Laura. Hindi mapigilan ni Laura na matukso. Nangangahulugan ba iyon na kung pinamunuan niya ang Maiden Sect na sumali sa Dragon Sect ng Fenceville, bilang Sect Master, maaari din niyang pag-aralan ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, si Laura ay susuko kay Jerick. Ito ay posibleng maging sanhi ng kanyang kaligayahan sa buhay ni Daphne. Hindi maiwasan ni Laura ang mag-alinlangan. Laura, narinig ko na kapag ang isang sekta ay sumali sa Dragon Sect ng Fenceville, pananatilihin ni Jerick ang posisyon at kapangyarihan ng Sect Master upang pamahalaan ang sekta. Sigurado ka bang ayaw mong isaalang-alang? Tumingin si Stella kay Laura at sinabing. Hindi napigilan ni Laura na sumimangot at mahulog sa malalim na pag-iisip. Kabanata 708. Kinabukasan, sumikat ang araw sa umaga sa mga gusali ng Maiden Sect. Sa looban ng isang vilya, ang ika-5 at ika-6 na matatanda ng Maiden Sect ay nagpapatrolya sa kanilang sariling mga patio. Maya-maya, may lumitaw na figure mula sa langit. Hindi naiwasang mabigla ang dalawang matanda ng Maiden Sect. Napalingon sila sa figurang biglang dumapo sa looban. Nang makita nila kung sino iyon ay nagulat sila. Natagpuan nila na ang taong nahulog mula sa langit ay si Jerick. Umakto si Jerick na parang hindi sila nakita at dumiretso sa vilya sa likod nila. Nang makita si Jerick na naglalakad patungo sa vilya, nakaalerto ang dalawang matanda. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na pigilan si Jerick. Nang lumakad si Jerick, gumawa sila ng paraan para sa kanya nang hindi malay. Itinulak ni Jerick ang pinto at pumasok sa vilya. Nagpalitan ng tingin ang dalawang matanda. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinabi sa isa't isa, "Bilasan natin at magsumbong sa Sect Master." Pagkatapos noon ay mabilis silang umalis sa looban. Dumating si Jerick sa ika-4 na palapag ng vilya. Si Daphne ay nakaupo sa isang mesa, kumakain ng ilang masarap at magagandang pastry. Tama iyon. Nag-aalmusal siya. Pag-akyat ni Jerick, kumakain pa rin si Daphne na nakayuko. Parang napagkamalan niyang iba si Jerick. Nang hindi man lang itinaas ang ulo, sinabi niyang, "Dara, nakalimutan mo na ba? Hindi ko kailangan na ihatid mo ako sa almusal ngayong umaga. Bakit ka bumalik?" Napangiti si Jerick at naisip, kaya pinaalis niya ang lahat ng kanyang mga kasambahay. "Gusto mo ba talagang umalis ako?" Sinadya ni Jerick si Daphne. Nang marinig ang boses ni Jerick, hindi napigilan ni Daphne na tumangala. Pagkatapos, tumingin siya kay Jerick na hindi makapaniwala. "Jerick, kailan ka nakarating dito?" Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Daphne nang makita si Jerick. Sumagot si Jerick, "Kaka-rating ko lang dito." Kabanata 709. With that, umupo si Jerick sa table niya. Medyo napahiya si Daphne at sinabing, "Akala ko nakabalik na ang kasambahay ko na si Dara." Sabi ni Jerick, "Pinaalis mo ba ang kasambahay mo para lang hintayin ako?" Tumango si Daphne at sinabing, "Well, natatakot ako na sabihin niya sa lola ko kapag nalaman niyang nandito ka. So yun ang inaalala mo." Pero pagpasok ko pa lang, nakita ako ng dalawang elder ng Maiden Sect sa labas at nagsumbong na sa lola mo, nakangiting sabi ni Jerick. Bakas sa mukha ni Daphne ang pag-aalala. Magagalit na naman si lola. Sinabi ni Jerick, "Daphne, hindi siya magagalit." Hindi maiwasan ni Daphne na magmukhang tuliro. Bakit hindi magagalit si lola? Sinabi ni Jerick, dahil ang Maiden Sect ay nakatanggap ng balita tungkol sa kung paano pinapayagan ng Dragon Sect ng Fenceville ang Sect Master ng mga sekta na sama-sama sa amin na pag-aralan ang pangalawang volume ng The Longevity Scripture. Sa ganoong paraan, hindi magagalit ang lola ko, sabi ni Daphne. Tumango si Jerick. Siyempre, kahit anong sekta sa Eldoria, not to mention the 4 major sects in Fenceville, are just grandmasters. Lahat sila ay gustong pag-aralan ang ikalawang tomo ng The Longevity Scripture.
Paano magagalit ang lola mo kung may ganitong pagkakataon? Hindi lang siya magagalit, baka magmakaawa pa siya sa akin na sumama sa amin. Hindi naniwala si Daphne at sinabing, magmakaawa ka. Ayaw sumali ng lola ko sa Dragon Sect ng Fenceville. Bakit siya magmamakaawa sa iyo? Iniisip kung paano hindi nagustuhan ng kanyang lola si Jeric dahil sa kanyang masamang ugali at natakot na masaktan ni Jeric ang kanyang damdamin, nakaramdam si Daphne ng pananakit ng ulo. Gayunpaman, kumpiyansa na sinabi ni Jeric, maghintay tayo at tingnan. Bagamat hindi alam ni Daphne kung paano papatahimikin ni Jeric ang kanyang lola, naniniwala siyang tiyak na haharapin ng maayos ni Jeric ang bagay na ito. Kaya, isinantabi ni Daphne ang kanyang mga alalahanin at tinanong si Jeric, Jeric, nag-almusal ka na ba? Sinabi ni Jeric, hindi pa ako nag-aalmusal dahil nagmamadali akong pumunta sa iyo. Sabi ni Daphne, samahan mo akong kumain. Hiniling ko kay Dara na ibili ako ng marami pang pastry ngayon. Ang dahilan kung bakit niya hiniling sa kasambahay na kumuha pa siya ng mga pastry ay naisip niya na malaki ang posibilidad na dumating si Jeric nang hindi nag-aalmusal. Hindi napigilan ni Jeric na sabihin, napakabait mo sa akin, Daphne. Iniwan mo pa ako ng makakain. Sumilay ang matamis na ngiti sa mukha ni Daphne. Hindi ito ang unang beses na naging mabait ako sa iyo. Pagkatapos noon, kinuha ni Daphne ang kanyang tinidor, kumuha ng donut, inalok ito kay Jeric, at sinabing, halika, kumain ka na. Binuksan ni Jeric ang bibig at kinain ang donut na inalok sa kanya ni Daphne. Kinain niya ito ng sarap. Habang kumakain silang dalawa ng donut sa villa, biglang may mga yabag mula sa looban sa labas ng villa. Mukhang maraming tao ang dumating sa looban kung saan nakatira si Daphne. Medyo nag-aalala si Daphne nang sabihin niya kay Jeric, Jeric, nandito ang lola ko. Gayunpaman, mukhang kalmado si Jeric at sinabing, well, so be it. Hayaan mo muna silang maghintay sa labas. Kain muna tayo. Hindi nakaimik si Daphne. Kilalang kilala niya ang kanyang lola. Dahil alam ni Laura na nasa villa ni Daphne si Jeric, paano siya maghihintay na lang sa labas? Buti na lang at hindi nagmamadaling pumasok si Laura. Itinuro ni Jeric ang mga donut sa plato at sinabing, Daphne, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Ang sarap ng mga donut na ito. Bigyan mo ako ng isa pa. Nag-aalala pa rin si Daphne na baka pasukin ng lola niya ang villa niya. Gayunpaman, kumuha pa rin siya ng donut para kay Jeric sa kahilingan nito. Kaya lang, nagsimula na silang dalawa sa pagkain ng masasarap na pastry. Maya-maya, napagtanto ni Daphne na si Laura, na nasa looban sa labas, ay talagang hindi pumapasok. Medyo nagulat siya. Ano bang problema ni Lola ngayon? Napaisip siya. Tinapos ni Jeric ang kanyang almusal ng maluwag. Pagkatapos, nag-inat siya at sinabi kay Daphne, aba, busog na ako. Labas tayo. Busog din si Daphne, kaya tumanggo siya kay Jeric. Pagkatapos, sabay silang lumabas ng villa. Paglabas niya sa attic, nakita ni Daphne na naghihintay na si Laura at ang 8 matanda sa kanyang bakuran. Hindi maiwasan ni Daphne na mag-alala kung mag-aaway na naman ang kanyang lola at si Jeric. Good morning, Lola, bati ni Daphne kay Laura. Tumingin si Laura sa kanyang apo at nagtanong, saan ka pupunta? Ms. Dawson, nandito ako para dalhin ang apo mo sa Dragon Sect sa Fenceville ngayon. Babalik siya sa loob ng ilang araw, sabi ni Jeric bago pa makasagot si Daphne. Tumingin si Laura kay Jeric at sinabing, Jeric, maaari mong isama si Daphne, ngunit kailangan mong ipangako sa akin ng isang bagay. Sa sinabi ni Laura, hindi maiwasan ni Daphne na magmukhang medyo nagulat. Pumayag ba talaga si Laura na paalisin siya ni Jeric? Ano ang nangyayari? Hindi maiwasan ni Daphne na ma-curious kung ano ang gusto ng kanyang lola kay Jeric. Tumingin si Jeric kay Laura at sinabing, pakiusap, Ms. Dawson. Sabi ni Laura, maaari mo bang ipangako sa akin na mamahalin mo ang apo ko sa buong buhay mo at hinding-hindi mo siya pababayaan? Kung hindi mo maipapangako sa akin ito, hindi ko hahayaan na kunin mo si Daphne kahit na kailangan kong mamatay dito ngayon.
Hindi nagatubili si Jeric at sinabing, Ms. Dawson, maipapangako ko sa iyo na mamahalin ko si Daphne sa buong buhay at kalooban ko. Huwag mo siyang pababayaan. Sinabi ito ni Jeric mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kabanata 710. Jeric, nangangahas ka bang manampo sa iyong mga salita? Tumingin si Laura kay Jeric na may nagbabagang mga mata. Muli, hindi nagdalawang isip si Jeric. Nagtaas siya ng kamay at nanumpa, ako, si Jeric Agosta, ay sumusumpa na mamahalin si Daphne sa natitirang bahagi ng aking buhay at hinding-hindi ko siya pababayaan. Kung lalabagan ko ang sumpa na ito, tatamaan ako ng kidlat at mamamatay sa kakilakilabot na kamatayan. Nang makitang nagmumura si Jeric, medyo nagulat din si Laura. Dahil sa kung gaano kalakas si Jeric, kahit na hindi siya pumayag sa kondisyon ni Laura o sumumpa sa kanyang mga salita, hanggat gusto niyang ilayo si Daphne, hinding-hindi siya mapipigilan ni Laura. Kaya naman, makikita na talagang mahal at minahal ni Jeric si Daphne mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung hindi, hinding-hindi siya gumawa ng ganoong panunumpa. Si Laura ay agad na hindi gaanong nakiling kay Jeric. Matapos manampa ng sumpa si Jeric, tumingin siya kay Laura at sinabing, Ms. Dawson, ipinangako ko na sa iyo ang hinihiling mo sa akin. Hindi mo naman kami pipigilan sa pag-alis ngayon ni Daphne, di ba? Tulala si Laura. Tumanggaw siya kay Jeric at sinabing, hindi kita pipigilan. Hindi. Pagkatapos, hinawakan ni Jeric ang kamay ni Daphne at naglakad palabas ng villa. Sa looban, agad na gumawa ng paraan si Laura at ilang matatanda. Nang makitang aalis na sina Daphne at Jeric sa patio, sa wakas ay bumalik sa katinoan si Laura at tila may naalala. Tinawag ni Laura si Jeric, Jeric, mangyaring maghintay ng 1 minuto. Hindi napigilan nina Jeric at Daphne ang kanilang mga landas. Lumingon si Jeric kay Laura at nagtanong, ano pa ang maitutulong ko sa iyo, Ms. Dawson? Medyo napahiya si Laura at nag-aalangan na sinabi, Jeric, narinig ko na hanggat ang isang sekta ay sumasali sa Dragon Sect ng Fenceville, ang Sect Master ay maaaring pag-aralan ang pangalawang volume ng Longevity Scripture at patuloy na pamahalaan ng sekta. Iniisip ko kung totoo o hindi. Tumanggo si Jeric. Oo, totoo. Sabi ko sa sarili ko. Matapos kumpirmahin ang balita, tumingin si Laura kay Jeric at sinabing, kaya, Mr. Agosta, maaari bang sumali ang sekta ng dalaga sa Dragon Sect ng Fenceville? Para sa ilang kadahilanan, binago na ni Laura ang paraan ng pagtawag kay Jeric mula sa pagtawag sa kanyang pangalan ng Mr. Agosta, na kung saan ay mas magalang. Nang marinig ang sinabi ng kanyang lola, hindi makapaniwala si Daphne sa kanyang narinig. Gusto ba ni Laura na sumali ang Maiden Sect sa Dragon Sect ng Fenceville? Gayunpaman, nang hikayatin ni Daphne si Laura na sumali sa Dragon Sect ng Fenceville kanina, mahigpit na tumanggi si Laura. Bakit biglang nagbago ang isip ni Laura? Ngumiti si Jeric at sinabi kay Laura, syempre. Anyway, lola ka ni Daphne. Kailangan din kitang igalang. Nang marinig ni Laura at ng mga elder na pumayag si Jeric na sumali ang Maiden Sect sa Dragon Sect ng Fenceville, hindi nila maiwasang mapangiti. Mabilis na sinabi ni Laura kay Jeric, nagpapasalamat ako sa iyo sa ngalan ng lahat mula sa Maiden Sect, Mr. Agosta. Walang pakialam na sinabi ni Jeric, huwag mo nang banggitin, Ms. Dawson. Kailan kayo at ang Maiden Sect ay nagpaplanong sumali sa Dragon Sect ng Fenceville? Bagamat hindi na makapaghintay si Laura na sumali sa Dragon Sect ng Fenceville, ayaw niyang maramdaman ng iba na siya ay nagmamadali. Kaya, sinabi ni Laura kay Jeric, Mr. Agosta, hihilingin ko sa lahat ng nasa Maiden Sect na maghanda muna. Pupunta kami sa Dragon Sect ng Fenceville sa loob ng pinakahuling araw. Tumanggo si Jeric. Okay, hihintayin kita sa Dragon Sect ng Fenceville. Pagkasabi noon ay isinama ni Jeric si Daphne na mukhang gulat pa rin at lumabas ng courtyard. Pagkatapos umalis sa Maiden Sect, pumunta sina Jeric at Daphne sa isang tabing ilog sa paanan ng bundok. Medyo nagulat pa si Daphne. Hindi niya inaasahan na sa huli ay magmamakaawa talaga ang lola niya kay Jeric, gaya ng sinabi ni Jeric.
Nakiusap siya na sumali sa Dragon Sect ng Fenceville. Hindi makapaniwala si Daphne, dahil ang kanyang lola ay may malaking pagkiling laban sa pagsali sa Dragon Sect ng Fenceville. Hindi niya inaasahan na mababago ni Laura ang kanyang isip sa wala pang isang araw. Ito ay dumating bilang isang labis na pagkabigla para sa kanya. Tumingin si Daphne kay Jeric at nagtanong, "Jeric, bakit nagbago ang isip ni Lola?" Napangiti si Jeric. Sumali sa Dragon Sect ng Fenceville at magkakaroon siya ng pagkakataong pag-aralan ang ikalawang tomo ng Longevity Scripture. Hindi naiwasang magtanong ni Daphne, ganoon ba talaga katukso sa kanya ang ikalawang tomo ng Longevity Scripture? Naisip ni Jeric sa kanyang sarili, kung isa ka ring martial arts practitioner, malalaman mo kung gaano katukso ang ikalawang tomo ng Longevity Scripture sa iyong sarili. Upang ilagay ito sa isang labis na paraan, ang mga martial arts practitioners ay naaakit dito tulad ng isang gamo-gamo sa isang apoy. Gayunpaman, hindi nagsagawa ng martial arts si Daphne. Kaya't ang nasabi na lang ni Jeric sa kanya ay, "Oo, nakakatukso." Naglalakad silang dalawa sa tabing ilog habang nag-uusap. Sa huli, ipinulupot ni Jeric ang kanyang braso sa payat na baywang ni Daphne at lumipad palayo sa tabing ilog, patungo sa kakahuyan, kabundukan, at Dragon Sect ng Fenceville. Sa Dragon Sect ng Fenceville, bumalik si Jeric sa kanyang villa kasama si Daphne. Sa sala ng villa, umiinom ng kape sina Christine at Yolanda, kumakain ng merienda, at nagkukwentuhan. Nang makitang bumalik si Jeric ay binati siya ng dalawa. "Jeric." Tapos nung nakita nila si Daphne nakatabi ni Jeric nagulat sila pero natuwa din. Daphne. Nang marinig kung paano binati din ng ibang babae si Daphne, nagkatinginan sina Christine at Yolanda. Halos sabay nilang tanong sa isa't isa, "Yolanda, kilala mo ba si Daphne?" "Christine, kilala mo ba si Daphne?" Tapos sabay na tumanggo yung dalawa. Doon lang napagtanto ng dalawa na kilala pala nilang dalawa si Daphne. Sabi ni Yolanda kay Christine, "Si Daphne ang matalik kong kaibigan." "Christine, kailan mo siya nakilala?" Sabi ni Christine, "Ilang araw na ang nakalipas, kinidnap ako ni Elijah sa bottomless cave ng Divine Sword Sect. Dumating si Daphne para iligtas ako. Ganyan tayo nagkakilala." Noon lang nalaman ni Yolanda ang nangyari. Dahil hindi siya pumunta sa Divine Sword Sect noong araw na iyon, hindi niya alam na pumunta si Daphne sa bottomless cave ng Divine Sword Sect para iligtas si Christine. Sabi ni Yolanda, "I see." Pagkatapos, tumingin si Yolanda kay Daphne, na nakatayo sa tabi ni Jeric, at sinabing, "Daphne, pumunta ka ba sa Dragon Sect ng Fenceville para makita ako ngayon? Bakit hindi mo ako tinawagan para ipaalam ng maaga?" Isang bahagyang pamumula ang biglang lumitaw sa magandang mukha ni Daphne. Saglit na hindi niya alam kung paano sasagutin si Yolanda. Tutal, pumunta siya ngayon sa Dragon Sect ng Fenceville para hindi makita si Yolanda, ang matalik niyang kaibigan. Sa halip, pumunta siya dito kasama si Jeric, ang kanyang kasintahan, para makipagromantiko sa kanya. Ngunit paano niya nasabi iyon ng malakas? Nang makita ang pamumula ng mukha ni Daphne at tila nahihiya siyang magsalita, biglang napagtanto ni Yolanda na may mali. Pagkatapos, parang may naisip siya, itinuro niya si Daphne at pagkatapos ay kay Jeric, sinasabing, "Baka ikaw. Mayroon ka na." Oo, girlfriend din ni Jeric si Daphne, pagkumpirma ni Christine sa hula ni Yolanda. Tinakpan ni Yolanda ang bibig gamit ang kamay at humajijek. "Hindi ko inaasahan na magkakatotoo ang propesya ko." Napatingin si Christine, Daphne, at maging si Jeric kay Yolanda. Tinanong ni Christine si Yolanda, "Anong propesya?" Sabi ni Yolanda, "Noong una kong nakasama si Jeric, si Daphne ang pinakatutol dito. Noon, sinabi ko sa kanya na mamahalin din niya si Jeric balang araw. Noon, sinabi sa akin ni Daphne na hinding-hindi siya mai-inlove kay Jeric. Hindi ko inaasahan na magkakatotoo ang propesya ko at talagang mai-inlove si Daphne kay Jeric." Nang marinig ni Daphne ang sinabi ni Yolanda, lalong namula ang kanyang magandang mukha. Hindi napigilan ni Christine ang pagtawa.
Maging si Jeric ay may ngiti sa kanyang mukha nang marinig niya ito, na iniisip sa kanyang sarili, kaya pala medyo kaakit-akit ako.